Hi! So, someone from our Cebu office challenged me to spend this much kasi nabalta niyang pupunta ako ng Bantayan Island. I'm here in Cebu, by the way, visiting our Cebu office, and the challenge is to spend 3,500 all in, which includes yung bus, yung ferry, yung tours, yung pagkain, yung accommodation. So yun. So that's the challenge. I'm skeptical to do it. Kasi, 3,500 2-day tour in Bantayan Island, all in. I think it's not really possible. In this economy, you know what I mean? Pre-pandemic siguro, I think I can pull that off, the 3,500 na budget. But maybe let's see. Let's see. Wala naman ako inuurungan na challenge. So, kailangan ko nang umalis kasi I have to catch the bus. Pero mag-check out muna ako. Iwan ko muna yung maleta ko doon. Tapos babalikan ko na lang siya. Labas na tayo ng hotel. Ay, ng room pala. Hindi naman ako magpo-food trip doon kasi food trip na ako ng ilang beses dito sa Cebu. So, I'm just gonna do Corinteria. May mga turo-turo. Punta muna tayo dun sa guest house or yung inn na tutuluyan ko. Ayan, meron kang aircon. Naka-aircon siya. Malinis naman. Hindi ko lang bet yan. Pero may sariling CR. Okay, papunta na tayo sa Baygad Lagoon. You can get there via island hopping or tricycle land tour, but I skip it kasi nga 3,500 lang budget ko. And then, na-delete ko kasi yung clip showing where the passenger boat spot. Pero you can always ask Baygad Barangay Hall. Then, may signage din along the way. Tayo dito mamayang gabi. I bet maganda siya. Very fine yung sand, just like the one in Boracay. Yun yung lunch ko kanina. Hindi ko na na-video kan. 150 yung lunch ko. Para makakuha kayo ng gantong shot. Ayun yung cellphone ko. If you're traveling solo at marunong ka namang magmotor, this kind of island exploration is perfect for you. Lalo na kung medyo tight ang budget like me. Land tours kasi usually cost around 1,000 via tricycle. Tapos today, nakavisit na ako ng 3 spots. And bukas, plan ko namang ikutin yung buong island, some stops sa northern side. The best thing about yung kung saan ako tumuloy, kahit medyo tsaka siya, malapit siya sa lahat. Like, super lapit siya sa lahat ng kainan. Punta ko ngayon sa MJ Square. Eskapo na tayo. Walang tigo 100, walang tigo 150. Pero kung kasama ko sana si Ray, definitely, kakain kami dito. Kasi lilibre niya ako.
So, what I have for dinner, itong shrimp okoy, 50 pesos. Tapos, ito 45 pesos lahat. Then, rice. And then this one. So, itong book ito, this is like 105. Yung Mountain Dew, I don't know. Kota Beach. Okay. Ito naman tayo sa jellies mamaya. Uwi na tayo kasi I thought may party. Wala pala. Kasi nakita ko sa mga post may party dyan. Morning! This is my second day here in Bantayan and this is gonna be my breakfast. So, ito galing to sa office namin. Ayan. Binibigyan nila to. May prutas kasi every Thursday, ganyan. Ito yung baon ko yan. Ganda. Wala akong masabi. Ang ganda. Nice day. It's giving me Siargao. Para siya yung Cloud9 boardwalk doon. So we're here in the northernmost tip of Bantayan Island. So nakarating tayo dito with our motorbike. Yards, they serve as watchtower. Ah, okay. Pansangga sa mga pirata. This one is giving me Iloilo vibes. It's very colonial setting. Ang ganda. It's very nice church. Ang ganda nung painting dito sa we're going to Omagica or yung they call it the Camp Sawi. I don't know. Basta yung Camp Sawi. Sa ganun. Oh, naglibog ka pag patawhaw sa Omagica. Naglibog daw ba? Parang hindi naman. Hindi naman ako ganun kalibog. Ano ba? Bastos naman nito. Pero may ibang meaning nun. Hindi ko lang alam. Camp Sawi na to. Shooting location siguro. Okay. So, ano gusto mong gawin ko ngayon dito? Pumost? Huwag na. Tinatamad ako. Gusto ko na matapos to. The best time of the day na pumunta dito ay umaaga. Ang Grove Tunnel. So, what am I supposed to do here? Yeah, Giraffe Road yung papunta dito sa ang pangalan ko, Sandira Beach. Sarap mag-swimming dito. Balik tayo mamaya. This is my lunch na here. Dito sa Santa Fe Beach Club. The question now is, napagkasya ko ba yung 3.5? And definitely hindi. Kasi kulang Kulang talaga. If hindi ako pumunta doon sa cave, okay sana, sakto. Magkano na natira sa budget ko? 400 plus. So, yung ticket ko pabalik ng Hagnaya Port, 20 pesos lang yung terminal fee, 25 nung papunta dito. Tapos, 300 na lang yung yung ferry ko compared sa 358. So, yan, medyo nakatipid pero kulang pa rin yung budget.
Alright, let's go. Uwi na tayo. Wait, pakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Santa Fe Port. Ang linis. Wait lang. Yung 20 pesos na binayaran ko kanina. Ah, okay. Sige. Akala ko kasama na siya. Hindi ko to nakita na videohan nung papunta dito kasi parang alas 6 lang ata nung umaga nun. Oh, look. Ang ganda. Ang linis. Ayan. Linis ng tubig. Go to the bus. Kaya yun. Ordinary bus. Taling available. Ang tagal ko nang hindi ordinary bus. We're back sa Cebu City. Tana ako sa mall. Ay, sa mall. Hindi, kakain muna ako and then tana ako sa airport. So yun. Hindi successful yung challenge. But it's okay. It's very close naman. It's very close.